Ang mga bilanggo ay dadalhin na sa bayan, at ang balitang ito'y nagbunga ng hinagpis at panaghoy. Ang mga kaanak ng mga bilanggo ay pabalik-balik sa kumbento, sa kwartel, sa tribunal upang makiusap, ngunit kabiguan ang kanilang natatamo. Ang alperes ay nagpapataliban ng lalong maraming gwardiya sibil na siyang nangungulata sa mga babaeng nagmamakaawa sa kanya. Dalawang karitong hila-hila ng baka ang huminto sa harap ng tribunal ng mag-iikalawa ng hapon. Kaagad itong pinaligiran ng mga tao sa hangaring sirain, ngunit sinaway sila ni Kapitana Maria. Dalawang gwardiya sibil ang tumalibas sa magkabilang gilid ng kariton. Lumabas na kasunod ang mga bilanggo na pinangungunahan ni Don Filipo na nakagapos. Napaiyak si Aling Doray at tinangkang yumakap sa asawa, ngunit inilayo siya ng mga gwardiya sibil. Si Antonio'y lumabas na umiiyak at si Andong ay napahagulgol nang makita ang biyenan. Ang seminaristang si Albino'y nakagapos na tulad ng kambal na anak ni Kapitana Maria. Si Ibarra ang huling inilabas. Hindi siya nakagapos, ngunit nasa gitna ng dalawang sibil. Yan ang may sala! Yan ang may sala! At siya pa walang gapos? Siya! Gapusin ninyo ako ng mahigpit. Sumunod ang mga gwardiya sibil sa hiling ni Ibarra. Nooy lumabas ang alperes na nakasakay sa kabayo at batbat ng sandata ang katawan. Ang mga bilanggo ay may mga kaanak na nakikiusap at nananaghoy, maliban kay Ibarra na ni walang kaibigan. Ano ang pagkakasalang nagawa sa inyo ng aking asawa at anak? Masdan ninyo ang punso kung inalisan ninyo ng ama. Duwag! Sumpain ka ng Diyos. Sumpain ng kayamanang kinamal mo upang guluhin ang aming kapayapaan. Sumpain ka! Ang dapat sa inyo'y pitayin! Naging sunod-sunod na ang pagbato kay Ibarra, ngunit lahat ng iyon ay pinagyukuan lamang niya ng ulo. Tiniis ang lahat ng sakit ng walang daing ni sama ng loob at hinanakit. Sa kanyang pagkakayuko marahil ay naalala niya ang paghihirap na dinanas ng isang tao sa lansangan ng Maynila at ang hirap ng isang babaeng namatay matapos makita ang nakasabit na ulo ng anak, at marahil ay naalaala niya ang paghihirap ni Elias. Namasdan ni Ibarra ang umuusok pa niyang tahanan. Tahanang punong-puno ng matatamis at maliligayang sandali ng kanyang kabataan sa piling ng kanyang mga magulang. Napayuko siyang tumatangis sapagkat ngayoy wala na siyang tahanan, walang pag-ibig, walang bayan, walang kaibigan, at walang kinabukasan. Dumating sina Doña Victorina, Don Tiburcio, at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Si Doña Victorina ang sumarili sa usapan at paulit-ulit na ipinahayag na iba na ang may kamag-anak na mahal na tao sapagkat nakapagpapabalik-balik sa bahay ng Kapitan General. Pinsan, lubha ka namang malihim. Nalalaman na namin na ikaw ang tagapayo ng general at ayaw niyang malayo sa iyo. Si Maria Clara ay magaling na, ngunit may pamumutla pa rin. Siya'y bumati alinsunod sa kaugalian at pagkatapos ay ngumiti ng may kalungkutan. Pagkatapos ng kaugaliang pagkukumustahan ay nagpatuloy na naman si Doña Victorina. Ang sinadya nga po namin ay nauukol sa Birhen, Kapitan Tiago. Kailangang ituloy natin ang atin ng napag-usapan. Ang tinutukoy na Birhen ni Doña Victorina ay si Maria Clara. Sa pag-aakalang hindi niya dapat mapakinggan ang usapan, nagpaalam si Maria sa kanila. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat siya ipakakasal natin sa loob ng maikling panahon. Makikita mo, mag-aakyat manaog tayo sa palasyo kapag naging manugang natin si Linares. At tayo'y kaiinggitan ng marami.
Kinabukasan, ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Hindi sana ganyan ang piniling lalaki. Siya'y mayaman, chika. Kakisigan ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan at saka pakakasal. Iyan ang marunong. May kahalili ka agad. Ang kalalakihan na may nag-uusap ukol sa nakaraang pangyayari. Kung hindi niya pinagkatiwalaan ng mga taong sinulatan niya at kung hindi nabigyan ng ibang kahulugan ng laman ng liham na iyon, natitiyak kong siya'y napawalang sala. Ayon sa manananggol ni Ibarra, ang liham ay nauukol lamang sa ilang talatang may kalabuan na. Sinulat ng binata sa isang dalaga bago magtungo sa Europa. Ilang talatang nabigyan ng ibang kahulugan ng piskal na si Ginoong Ibarra raw ay nagbabalak ng pag-aalsa laban sa pamahalaan. Nang mga sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at lumundag sa pader hanggang sa makarating sa azotea. Crisostomo? Ako nga. Si Elias na dapat magalit sa akin ay inagawa ko sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayoy, ibig kong malaman mong pinatatawad kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Humakbang ng palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao. Nalaman ko isang gabing nahihibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siyang nagbawal sa aking ikay ibigin, maliban na lamang kung ikay patatawarin sa kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang 2 putol na papel. Ito'y 2 liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap, samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Basahin mo at makikita mo ang hangarin niyang mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na tinirahan niya at nakuha ng taong nagsabi sa akin na tayo hindi dapat pakasal nang walang pahintulot ng aking ama. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina at sa 2 amang nabubuhay pa'y nalimot kita at itinakwil ko ang aking pag-ibig. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo? Maria, ika'y isang malinis na anghel. Ibig kong malaman mong ako'y minsan lamang umibig at di ako magiging kanino man. Kung walang pag-ibig at ikaw, ano kayang mangyayari sa'yo? Ako'y isa lamang takas. Hindi magtatagal at matutuklasan ang aking pagtakas, Maria. Sinapo ni Maria ng 2 niyang palad ang ulo ni Ibarra at makailang ulit na hinagkan sa labi, niyakap at pagkatapos ay inilayo sa kanya. Si Ibarra ay lumayo, nilundag muli ang pader at sumakay sa bangka. Si Elias ay nag-alis ng sambalilo at nagpugay ng buong pitagan kay Maria Clara. Habang sumasagwan si Elias patungo sa San Gabriel ay nangungusap siya kay Ibarra. Ang mga mata ko'y nakikita na ang nakasusuklam na bulok na nagwawasak ng ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Sila ang lumikha ng aking pagiging salarin. Tahimik na nag-isip si Ibarra. Kapag dakay hinikayat niya si Elias na sumama sa kanya, ngunit ito'y tinanggihan ni Elias. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Nang dumaan sila sa tapat ng palasyo'y napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay. Inutusan ni Elias si Ibarra na humiga upang matabunan ng damo. Nagkatotoo ang kutob ni Elias. Sila'y pinatigil at tinanong ng bantay. Sinabi ni Elias na siya'y galing sa Maynila at nirasyonan ng damo
ang hukom at kura. Lakad! Huwag kang magpapasakay sa iyong bangka. Nakatakas ang isang bilanggo. Kung mahuhuli mo, idalhin sa akin at bibigyan kita ng pabuya. Nang makalayo na, nag-usap muli sina Elias at Ibarra. Hindi na po ba mababago ang iyong pasya? Hindi na! Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ng pangalipin sapagkat karapatan ng tao ang humanap ng kalayaan. Mag-uumaga na nang sila'y sumapit sa tahimik na lawa, ngunit mula sa malayo'y nabanaagan nila ang isang bagay na papalapit sa kanila. Yan ang palwa. Humiga kayo nang matakpan ko kayo ng bayong. Binalak ni Elias na magbalik sa Pasig, ngunit natanaw niya ang isang bangkang may lulang gwardiya sibil. Ipinihit niya ang bangka at sumagwan ng matulin. Ako'y sisisid na palayo sa iyo upang sila'y iligaw. Mapapahabol ako. Bahala na kayong magligtas sa inyong sarili. Kapag nailayo ko na sila sa inyo, makita tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong nuno. Tinugis ng palwa at ng bangkang humahabol si Elias, at sa tuwing nilitaw ay binabaril. Pagkaraan ng kalahating oras, nakita ng mga namamangka ang pagkukulay dugo ng lugar na pinagbarilan kay Elias, kaya umalis na ang mga humahabol. Nabalitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkalunod ni Ibarra sa lawa. Maya-maya ay biglang dumating si Padre Damaso. Sa lalawigan pa ako nang galing upang masaksihan ang iyong kasal. Napahikbi si Maria Clara. Bakit ka humihikbi, anak ko? Nagkatampuhan ba kayo ni Linares? Napaiyak si Maria Clara nang mapatingin sa inaama. Huwag kang umiyak, anak ko. Ako ang nagdurusa sa iyong ginagawa. Ako po ba'y minamahal ninyo? Tulungan ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan sa aking kasal. Isinalaysay ni Maria Clara ang lahat ng huli niyang pagkikita kay Ibarra maliban sa lihim ng kanyang pagkatao. Noon ay ibig ko pang mabuhay sapagkat nalalaman kong kahit saan siya naroroon ay maaalala pa rin niya ako. Ngayon ay wala nang natitira sa akin kundi ang kumbento o lipingan. Ako ang nagdulot sa iyo ng kasawian, anak ko. Patawarin mo ako. Ika'y napamahal sa akin tulad ng isang anak. Wala akong kaligayahan kundi ikaw. Si Padre Damaso'y napaiyak na parang bata. Kung gayo'y payagan ninyo akong magmongha. Magmongha! Magmongha! Hindi mo alam, anak ko, ang buhay at lihim sa likod ng makapal na pader ng kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko! Ako'y pinarurusahan mo, anak ko. Magmongha ka. Huwag ka nang magpakamatay. Umalis si Padre Damaso na malungkot at nagbuntong hininga. Diyos ko, ako ang iyong paghigantihan. Ngunit iligtas mo po ang walang malay kong anak.